Sa panahon ngayon, unti-unti na nababago ang trip ng mga Pinoy dating sa usapang biyahe. Maliban sa group rides na nakamotor, meron ding nagsosolo para mag-motocamping. Iba't ibang laki ng setup ng sasakyan. Meron ding RV kung tawagin. At meron din namang gamit ang regular size ng van. Syempre, hindi mawawala si Watod, ang pinakamaliit na van. At merong overlanding kung tawagin. Pero alam niyo ba na merong bumabiyahe kahit sa ang sulok sa Pilipinas na gamit ng pampublikong sasakyan? Oo, meron. Pampasadang jeep na ginawang bahay o camper jeepney kung tawagin. Ang pinakaunang camper jeepney dito sa Pilipinas. Welcome back to another episode mga first timers. Nandito pa rin tayo sa Ilog Kamalig. Nakikita nyo naman sa likuran ko. Kapag hindi mo pa kilala yung jeep na yan, huli ka na sa balita dahil itong jeep na to na-feature na to sa mga travel shows, sa mga balita, sa telebisyon, kung nanonood pa kayo ng telebisyon. So ngayong araw, isang karangalan para sa akin na magkaroon ng chance para mapasok ba itong bahay na tong bahay jeep. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam o sa mga wala pang idea kung bakit tinawag na bahay jeep itong jeep na napakalaking jeep na to sa likuran ko, literal na bahay talaga to ng mga biyahero. So magpakilala sa inyo lahat, si Bro Antet tsaka si Ate Alpha. Ilaw at haligi ng tahanan ng bahay jeep na ito. Para talaga tayong travel show, ano? Dapat ganyan ako eh. Wala na naman kasi kuya kayo. Gusto ko lang muna mag-thank you, no? Kasi ito talaga, idol namin to. Welcome to TV show! Kasi ito gabi na starstruck talaga ako eh. Ate Alpha tsaka Bro Antet, isang karangalan sa akin na pagbigyan ba na mapasok ko yung kanilang tahanan itong bahay jeep. So, konting summary muna bro na kung bakit nilabas nyo yung bahay nyo. Hosting. Kung bakit mas pinili nyo ilabas yung bahay ninyo sa pamamagitan ng jeep na to. Guys, mga kalibot, yung bahay jeep namin, so matagal na naming pangarap to na talagang mag-travel, na maging convenient, at the same time makatipid, no, sa mga gastos. Na-realize namin na medyo mahal talaga kapag nag-travel ka, mag-hotel ka. So we decided na dalhin na namin yung bahay namin sa sakyan. Nung nakita ko yung jeep, sabi ko, ito yung nasa YouTube, ito yung nasa Facebook, ito yung nasa balita, di ba? Na pinipicture na sa mga show ba? Akala ko normal na jeep. Pero nung nakita ko siya kagabi, dambuhalang jeep pala talaga, as in malaking sabi ko, bahay talaga. So ngayon, nagpaalam naman ako sa kanya na kung pwede masilip natin yung loob ng bahay jeep. Ayan. Siyempre, nasanay tayo dun sa maliit kong bahay, si Watod. Sobrang unique kasi baka Pinoy talaga, kasi nga jeep talaga yung ginawang, kung sa atin van, camper van, ito ginawang parang camper jeep ang tawag. Tignan lang natin kung ano yung itsura ng bahay nila sa loob ng napakalaking jeepney na to. Ayan, tara. Let's go. Tara. Dalawa na lang. Under na. Oh my God po. Yung alam mo yung nanonood ako ng YouTube na pinapasok yung mga bahay ng mga nasa camper van. Tapos parang yung feeling ko ngayon na ano na talaga ako mismo sa loob ng ano. Lalo na pag na-improve yung interior nito. Grabe. Ang lawak bro. Ang lawak. Pag kinumpare mo nga naman sa ano. Ang history nito bro, di ba? Nagkwentuhan kami ni Bro Antet kagabi na itong sasakyan na to is dati talagang totoong pang pasada talaga. Tapos nabili nyo. Nabili namin to, may mga upuan pa. Tapos ang story parang hindi na siya kumikita kasi wala nang linya. Pandemic din yun, di ba? Oo, pandemic. Kaya yung may-ari nag-decide na ibenta ng pamura hanggang sa walang bumibili. Hanggang sa dumating kami, binili namin. Binili nyo yun ng dahil gusto nyo nang gawin to? O naghahanap talaga kami ng jeep talaga kasi ang gusto namin mas malaki kumpara sa ordinaryong van. Wala kaming ideya na may ganito kalaking jeep. kahit ako nga hindi na ako nakita ng ganito kalaking jeep eh. Di ba may aircon to? O meron tinanggal po namin. Papa-upgrade. Nag-upgrade yung aircon. Luma na dun eh. Kasi originally po talaga, jeep lang na mababa yung bibili. May na-meet na po kaming seller ng jeep.
Tapos, nung parang after namin mag-meet up, parang hindi kami okay dun sa jeep. Naglalakad kami pabalik na sa sasakyan. Pagtingin namin, merong service ng school. Oo. Jeep na jeep yung itsura, pero sobrang laki po. Sobrang laki din. As in, malaki po talaga. Tapos, Parang school bus yung gano'n dating. Parang ganun. actually, ganito yung size. Dati laking-laki ako, pero parang ngayon nasanay na yung mata ko. Oo. Tapos nung parang sabi niya, parang maganda yan na, nag-search siya sa Facebook. Ayun, nakita niya ganito kalaki. Jumbo jeep ang tawag nila dito. Kakatayo sa loob. Ang tangkad yung Siya lang fronted, hindi. no? Hindi. Ang tangkad niya kasi ang laki nito. Ang ano nito, 6 feet talaga to. Oo. Eh ako kasi 6'2" kaya medyo nakaya ko ng konti. Ako 5'9". Kaya may headroom pa ako. Pero syempre dito yung Diverse kapitan. Oh, dyan, si Kuya Raymond. At itong kagandahan, meron silang sariling kapitan, driver na kanilang bahay, jeep. Dahil mas masarap kapag may driver. Para hindi ka, Ah, talaga? kasi ikaw nag-vlog ka na, tapos ikaw mo magdadrive. Dito, Feeling ko merong nakatagong dito eh, Kalat. sekreto. makalat. Ay, hindi ba yun batteries? So ito, dito, sala namin to. We decided na i-maximize yung space. Yung ilan ng upuan, pwedeng storage. Oo. Dito ay battery ng solar, saka iba naming electric fan. Kapag may bisita, meron kaming extra mga electric fan. Yung normalan sa inyo na talaga kahit saan kayo magpunta talaga may bumibisita. Totoo, Paulit-ulit meron po kayong talaga. nagtutour ng Ganyan na yung kagandahan nila. Tsaka imposibleng hindi ito makilala sa daan. Sa laki ba naman? Oo. Dito naman, lagay ng mga electronics namin. Oo. Bag yung sa laptop, sa bag namin, tapos mga gadgets, di ba? Mga gadgets, yan dyan. Palaging gear. Tapos ganun din dito, bro. Dito naman, mga tools ng driver. Yan, mga tools ni Kuya Raymond dyan. Tapos dito naman sa ilalim, itong malaki na to, dito yung box ng internet. Sana all naka-Starlink. Bibigyan ko yun na idea kung ano yung Starlink ka. Yung Starlink, kahit sa ang sulok ng Pilipinas pumunta, kahit sa mga liblib-liblib, sa kabundukan na walang internet sa mga data natin, pag may Starlink ka, may internet ka. Tama ba? Tama. Satellite internet ang tawag dyan, bro. Satellite internet. Yun ang kailangan natin. In time. Magkakaroon tayo ng ganyan. Tapos dito yung maliit na box, maliliit na mga electronics naman to, mga charger, mga ilaw-ilaw. Yung mga portable ilaw. Pang ano ba, panglahatan. Mga extra wires na kung extra wire. kailangan yung Grabe no, napaka nitong sala na to. Talagang literal na pag may bisita ka, pwede kayong magkwentuhan. Dito pwede talaga. Sir, kape-kape. Kape muna tayo. Pwede. Tapos dito, na-convert din to sa magiging kamang malaki. Siyempre, pag family niya nagsama dito, mag-outing, paggabi, talagang dito pwede rin matulog. Uso naman yung ganito, di ba? Tapos may tinutupi. May tinutupi. Itong sandalan, nilalagay ito sa harap, nagiging malaking kama siya. Meron na talaga. Ito yun dito pinapatok Ayan, yan dito. Yan ba natin? Hindi na. Okay. Alam naman nila yan, na-imagine nila yan. Coffee. This home turns on love and coffee. Napaka-imposible na mga nagba-van life o ganitong klaseng lifestyle na hindi mahilig sa kape. Matik yan, kape yan. Lalo pa nagtatrabaho. Oo. And dito sa aming mini kusina. Grabe bro. So ito yung tubig namin. Design talaga namin yun na konti yung tubig para tipid. So meron kaming tangke sa ibabaw. Ito is panghugas ng pinggan. Kumbaga hindi siya inumin. Oo. And dito meron kaming nakahiwalay siya. Ito yung inumin namin. Kagigito yung nakikita ko sa mga video sa YouTube. May sariling tangke yan, di ba? Dito sa ilalim. Ay, sayang. Ayun pala. Yun. Yan. Yun yung para sa inumin. Tapos may lutuan sa loob. Lutuan. Tapos mga condiments ko. Sana all ganito. Ito yung mga bagay na hindi ko magagawa sa camper van ko kasi ito palang sink na lutuan pag nilagay ko na doon sa labas na ako matutulog. Ito bro. Ito, lagay namin ng mga stocks, mga noodles, mga dilata. Mga easy to cook ba? Ready to cook na lang. Bubuksan. Mga alanganing oras na gutom, pwedeng kumuha noodles, dilata, Sardinas. sardinas. Ganyan. Ang sarap naman. Mga tinapay, minsan dyan din. Oo. Ito, CR namin. Grabe. Pakita mo bro. Di kortina pa lang. Oo. Ito yung isang matindi kong problema palagi. Actually, hindi ko inisip siyang problema. Challenge ko kasi hindi ko malagyan ng ganito si Watod kasi napakaliit. Isa yan sa pinaka-challenge sa nagka-camping ba, na nag-van life or ganitong klaseng lifestyle na kung saan ka
magsi-CR kapag tinawag ka ng kalikasan. So yung sa akin, para-paraan ko, gasoline station, sa karinderya, sabi ko nga, kakain ako kahit hindi ako gutom, makagamit lang ako ng CR ba, ganyan. Hindi ako gutom pero CR, sabi ko, te, pakain nga muna, tapos mamaya, te, paggamit ako CR ah. So, ang technique ko doon, yung kung gaano kabilis yung dapat na time ba na nasa loob ka ng CR na umiihi ka lang, dapat ganun kabilis. Mabilisan talaga. Mabilisan talaga na hindi nahalata. So ganun lang yung paraan ko. Pero siguro portable na yung may tinatayo talaga in case na hindi talaga alam. Yung may takip ka lang. Yun yung challenge ko sa akin. Ito na yung mismong higa ng pamilya. Dito. Oh, hanggang dito lang ako. Dito okay lang. Okay na ba yun? Grabe, maalwan pa rin oh. 6'2 yung height ni Bro Antet. 6'2". 6'2. Oh, 6'2". Nakakahiga ka bro ng diretso or... Kasi ang pinakahaba talaga nitong jeep, yung sa pinakadulo, 7 feet talaga to. Oo. Tapos pag nakahiga ako, saktong-sakto lang. Sakto. May rigis sa aming cabinet ni Mrs. Cabinet ko, cabinet niya. Itong kama na to, parang ganun din yung style dun sa sala. Oo. Kapag umaga, pwede namin i-convert sa sofa. Dalawang upuan magkaharap. Magkaharap. Para yung daanan namin, malawak. Oo. Tapos nabubuksan din yan bro. Ito. So kapag hindi kayo natutulog, pwedeng tagus-tagusan. Tagusan, no? Ang ganda naman ng setup ng ganito. Yan, ganyan. So natutulog kayo bro, medyo may kainitan kasi normal lang naman sa atin kasi hindi naman tayo pwede mag-aircon na magdamag kasi malakas din sa gasolina. Kung mga sa safe na lugar, talagang natutulog ng naka-open ba. Pero kapag medyo alanganin yung lugar, sarado talaga. Sarado. Soon, upgrade kami ng aircon kasi yung dati naming aircon is luma na rin. Nagpapalit na kami ng freon, malaki na rin yung nagastos. Hindi pa rin lumamig, kaya we decided na mag-upgrade na lang soon ng bagong aircon. Ngayong summer talaga mainit. Nung nakaraan, hindi namin iniisip eh. Nung unsiksikin natin kailangan ng aircon. Tapos nung nag-summer na, Summer. o kaya pag napunta kami ng Manila, parang sabi ko, Diyos ko, grabe ang init sa Maynila. Kailangan ng aircon pag sa mga ganong lugar. Sobrang init po talaga. So ngayon dito sa dambuhalang bahay jeep na to bro, pag bumabiyahe kayo, kasi andito kayo lahat, di ba? Ilan kayo lahat sa loob? Ang regular na crew ng bahay jeep is 5 kami. Siguro mga 20 o 25 kasya dito. Let's say family outing, merong family reunion. Oo. Kasya dito kahit mga 20 pataas. 2 pamilya ang pwede sa loob ng sasakyan. Tapos kung tutulugan naman, halimbawa, nag-reunion, meron kami mga tent, nadala, sleeping bag, tapos sa taas sa top load, pwede rin matulog. Yung taas dito pwedeng lagyan ng tent? Pwede. Oo. At itong bahay jeep na to is powered by solar. Kung nakikita nyo dyan sa taas ng jeep na to, naglalaparang mga panel board ang nakalagay dyan para makapag-harvest ng enerhiya para ma-provide yung electricity dito sa loob ng bahay jeep. Sarap! Tapos meron pa kayo 2 asong kasama? Meron. Yeah. Pacman! Ayun sila. Pacman! Laking tulong din yun sa inyo, no? Sa gabi. Sa gabi. Kasi halimbawa sa mga unfamiliar place or mga first time namin pinupuntaan, sila yung nagiging guard namin eh. Oo. Malaman namin kung merong tao sa labas or merong mga umaligid. Umaligid doon. Hey, huwag mong ano yun. Kita na para sila mga basahan. Basahan ang tawag nila dyan eh. Tawag namin dyan. Namin 2 gumagalaw na pasahan. So ayun bro, maraming salamat sa Pagpapaunlak na ma-tour niyo po ako sa loob ng inyong bahay jeep. Sa mga gustong sumubaybay kasi sobrang interesting talaga ng ganito ngayon na klase ng pamumuhay na nagta-travel ka. Sino ba namang ayaw mag-travel, di ba? Maraming gusto mag-travel pero walang kakayanan. Pero feeling nyo lang yon. Pag gusto, mayroong paraan, di ba? Usapan natin kanina. Kung mahal ang pagta-travel, di gawin nyo yung pagta-travel sa pinakasimpleng paraan tulad ng ganito. Kasi same kami nila na gusto mag-travel pero namamahalan kasi nga kaka-hotel, ganyan-ganyan. Di yung jeep ginawang bahay, di libre na. Wala na tayo doon sa kailangan natin maghanap ng hotel araw-araw. Nagmamadali ka pag magagabi na. Yun yung challenge, di ba? At least ngayon, nakakabiyahe na tayo, nagagawa na natin yung gusto natin. At hindi naman to basta-basta for the content lang talaga. Kasi talagang yung ganitong klaseng paggawa ba ng content is lifestyle na
dinadala namin sa YouTube para mapanood ng iba. Hindi to yung dahil gusto namin mag-YouTube, gagawa kami ng ganitong lifestyle. Kapag mas nauna yung pagmamahal sa ganitong klaseng lifestyle, and then dinala sa YouTube. So, Sharing na lang. sinishare na lang namin kung ano yung mga experiences namin sa buhay sa labas ng totoong bahay. Kaya inaanyayahan ko rin kayo, mga first timers, na bisitahin nyo ang kanilang YouTube channel, bro. Ikaw, bro, ang magano. Mga ka-first time and mga kalibot, no, visit nyo kami sa YouTube, Bahay Jeep ni Antet. Meron din po sa Facebook and meron din sa TikTok. And siguro message na lang namin, no, sa talagang may dream din na maging ganitong lifestyle. Siguro ang pinakamahalaga magsimula. So hindi mahalaga kung ano yung meron ka ngayon, basta siguro masimulan mo kahit pa unti-unti. Hindi mahalaga kung anong sakyan meron ka. Oo. Kasi sa amin nga, parang namin na pwede palang jeep. Oo. Diba? Kahit ako, nagulat ako nun eh. Sabi ko, hindi, bahay, tapos jeep. Kakaiba. Siyempre hindi natin pakakalimutan si Kino. Si Ninong Rai. Ano ba si Ninong Rai sa bahay jeep? Ano po siya, ano namin siya, si Kino is ano po namin, crew. So siya yung tumutulong sa akin sa pag-edit sa mga ina-upload natin ng mga video. And at the same time, all around din, minsan siya nagluluto, ayan, siya nagliligpit, siya nag-set. Isa niyang ginagawa. Kumbaga, napakaswerte namin na yung mga nakukuha naming crew dito sa Bahay Jeep is talaga namang mabait, magagaling, and at the same time, same kami ng goal. Oo. Same ng pagmamahal sa ginagawa. Tama. Kasi pare-pareho silang gustong-gusto yung outdoor na pamumuhay. So, ibig sabihin, pag gustong-gusto yung ganitong klaseng lifestyle, matagal talaga. Kasi yung mga ganito, pwede ka talaga mawala ng linggo, buwan na hindi ka umuwi sa totoong bahay. I-congrats na natin at wish natin sila na magkakaroon sila ng Visayas, Mindanao tour ba ang tawag doon? Adventure. Adventure. Kasi adventure. Walang kaplano-plano yan. Kung saan dadalhin niya ng manibela ng driver, at kung saan yung magagandang lugar sa Pilipinas, doon yan sila magsistay. Supportahan din natin sila at antabayanan din nila yung kanilang mga uploads na alam naman natin na basta nakaka-relax talaga yung mga ganitong klaseng buhay ba. Pa-support na rin ang channel ni Tol. Yes, mga kayihaw naman sa akin. No? Kayihaw? Cowboy TV. Yihaw. Kasi diba pag cowboy, sinisigaw. Kinowboy TV. Kinowboy. Galing mo dun ha? Yeah! So maraming salamat bro. Pangalawang handshake. Hindi pa naman ito yung huli natin pagkikita. At Sigurado. malamang kasi kasi sa kalsada. baka posible kami magkita talaga sa Mindanao kasi magbi-Mindanao sila at Mindanao. Magkukrus yung landas natin. Hindi, magkukrus. Mag-chat na lang kami. Bro, nandito ako. Oo, nandiyan. Magkita. Ganun na lang. Napakasaya ko ngayong araw na to at nakilala ko kayo mga bro. Ito na yung simula ng nadagdagan na naman yung kaibigan natin. Ang sarap. Parang ang healthy lang ng mundo. Mga nangyayari. Parang ang sarap lang sa pakiramdam. Parang kinikilig ako. Maraming. Bang third. Maraming salamat.